Good morning, good afternoon, and good evening mga boss and idol. Ayan po, maraming salamat po at kayo ay nag-tune in or nag-play dito sa ating Batangas Birds TV. Um, so, topic for today. Last topic po, discuss natin yung stop breeding, stop export, buy and sell. Ngayon po, before ako mag-start, gusto kong pasalamatan si Mr. Joe Freeman Diao. Okay, present idol, good day. User CV uh, RE8DK. Okay, good day po idol, God bless. Thank you so much ayo, sir. Gawa ka ng bagong mo, YouTube account mo, may pangalan na. Shout out din kay at May Lavilla 2718. Thanks sir sa new vlog, God bless. At sa aking inaanak, ayan, marami na akong utang. Hindi ko totoo real na hindi ko siya tunay na inaanak. Inaanak ko lang siya dahil sa vlog, maging subscriber ko sa mga vlogs ko. Sa inaanak ko na si Christopher C8190, maraming pwesto pwedeng mag-flight. Hehe, pag malitang space kawawa talaga. Okay. Sinasabi niya na pag malaki yung pwesto mo, pwede ka maglagay ng malaking flight cage. Kasi nga yung topic ko before, yung paghihiwalay. Okay? Yung stop breeding sa malaking flight cage. Christopher C, shout out sa iyo. Looking forward magkita tayo. Yung isang short videos ko, nag-comment ka pa sana, marami ka ng ibon idol, ganyan. Sabi mo sa akin, baka naman, sure. Actually, may utang ako sa iyo. Kung gusto mo bumiyahin ng Batangas pag uwi ko next month, magkita na tayo. Kasama mo si Michelle Ayes. Okay? Kasi itong mga boss and idol, mga taga Quezon City to, may mga utang ako ditong ibon. Yan, marami naman tayong mutation. Siguro pwede na ba sa inyo Lutino Opa Project. Ayan na, Michelle Ayes, tsaka Christopher C. Nangako na si Batangas Birds TV. Lutino Opa Project. Ipa-project nyo pa. Bago lumabas yung Lutino Opa, i-project nyo muna. So, dahil subscribers ko naman kayo, alam nyo na ibig sabihin nun. So, ayan. I hope napasaya ko yung 2 subscribers natin. Good day, Alan pa. Sir Alan, good afternoon po. MC Joan Basco, present idol. Okay. Ito, si user CV, nag-comment siya. Tama po, idol, binubuli po. Hiniwalay ko agad. Ayun, sinubukan niya pala tong stop breeding. Nilagay niya siguro yung isang African lovebirds dun sa sa flight cage tapos binuli. So, ang dapat gawin mo doon, pag nakita mo na binuli, tinuka, kinagat ng ibang ibon, hiwalay mo na agad. Kasi may stress yan or matotorture yan or mamamatay. Sayang yung ibon. So ngayon, mga boss and idol, ano bang topic natin for today? Hindi kasi kayo naglagay ng comment kung anong gusto yung topic. Ayan tuloy, nahirapan si Batangas Birds TV na mag-comment. Siguro, topic for today natin mga boss and idol, yung ipanahon natin ngayon kasi magsa-summer na. So, sa mga nag-aalaga po ng kahit anong hayop, lalong-lalo na yung mga African lovebirds o ibon, siguro po, isang tip lang na may bibigay ko, proper ventilation. Dapat yung lugar natin hindi masyadong natututukan ng araw. Pangalawa po, dapat lagi silang hydrated. Dapat laging may malinis na tubig. Hindi ko sinabing malamig malinis na tubig. Okay, kung pwede yung palitan ng tubig nila twice a day. Or else otherwise, you can also put mga hydrated vitamins kagaya po ng dextrose powder. Hindi ko po siya pinopromote, sinasabi ko lang po. Yun lang po yung example. Okay? And wag nyo pong kakalimutan maglagay ng paliguan. Hindi po planggana na may tubig. Yung pakainan lang po na palayok na halaga 10 piso, pwede nyo lagyan ng tubig yan. Pwede nang inuminan, pwedeng paliguan. Ako po ang ginagawa ko, kapag kang ibon naligo na doon, pinapalitan ko ng bago. Okay? Maliban sa sanitation wise, definitely we want our African lovers to become healthy as well. Okay? Mga boss and idol, maraming salamat po sa nag-subscribe, sa mga nanonood ng mga short uploads ko and reels ko. At umunawa kay Batangas Birds TV pag hindi nakakapag-upload. Pero kung may mga tanong po kayo, pwede po kayo mag-comment below. Doon po sa mga nagtatanong kung kailan ako uuwi, doon sa mga nag-chat na pwedeng makibahagi ng ibon, i-schedule po natin para sabay-sabay po tayo mag-meet up. Okay, kung maaari lang po yung mga interested mag-upgrade ng mga mutation ng African lovebirds sa mga first-timer mag-aalaga ng ibon at gustong bumahagi ng mga linyada ni Batangas Birds TV, huwag po kayong mahiyang mag-message po sa Facebook Batangas Birds TV page, Batangas Birds TV group, meron po tayo
Ako po ang creator no, nung grupo na yon, nasa 4,000 members na po yon and counting, okay? Nagpo-post po ako doon. So makikita niyo yung account ko. Pag nakita niyo yung account ko doon, PM niyo po ako ng mga kailangan yung ibon. Shout out po sa isang konsihal sa Cavite na hindi ko papangalanan. Maraming salamat po sa tiwala. Nagpapa-reserve ng 40 pieces, okay? And more na African lovebirds para dun sa kanyang napakalaking, parang zoo na nga pero napakalaking farm actually na may iba't ibang klase ng hayop. Mapalad tayo at tayo yung isang pinagkatiwalaan niya na mag-provide ng ibon sa kanya somewhere in Cavite. Maraming salamat kay Mr. Marvin. Yan, pare. Marvin Matalog, maraming salamat sa iyo pare at na-refer mo to si Konsihal. And looking forward na mag-generate to. Laki na ng utang natin sa patoka. Yan, sa mga mahilig tumawad na wala namang kasalanan at nanghihingi ng patawad. Wala po, patawad din po at di ko kayo mapagbibigyan. Hindi ko lang po sinasabing barat kayo. Sinasabi ko lang po, matahal po talaga ang patoka. Kailangan natin minsan lumaban sa ayon do sa lakaran. Okay? Ako naman po, lagi nagbibigay sa mga nangangailangan, pero ako naman po nangangailangan ngayon kasi laki ng patukan natin eh. Ang lakas talaga. Literally, siguro, thousands of peso talaga. Kung wala lang tayong trabaho ngayon, medyo masakit po talaga. Kaya syempre, isipin mo na gusto mo rin makatulong, makabahagi. Pero, looking forward, okay? Continuous breeding po kasi tayo mga boss and idol. Kaya doon sa mga gusto mong bahagi, ako po, wag po kayo magugulat pagka kayo nagtanong sa akin kung ano yung mutation na gusto niyo, kung gusto niyo mag-alaga ng ibon. At kapag nireply ko sa inyo, bahala na kayo magpresyo. Okay, pagkakataon niyo na magbigay ng budget nyo. Hindi po kasi ako mahilig mag-take advantage. Ako po, pinakikiramdaman ko yung yung bumibili o yung kumukuha. Kasi naman po, meron naman po tayong maayos na trabaho. Pero wag naman yung too much. Ibig sabihin, wag naman yung alam mo naman yung halaga ng ibon eh. Kumbaga, para sa akin, tinutulungan kita, tulungan mo rin naman ako. Okay? Hindi ibig sabihin na tinulungan kita, binigay ko na isang kamay ko, pati yung kaliwa gusto mo kunin pa. Okay? That's too much na po. Kasi yung iba po kasi, may bumibili sa akin, tapos binabuy and sell. Bibili na sobrang mura kasi nga gustong mag-alaga. Ako naman po, ibibigay ko. Tapos ibibenta naman po nila. Wala nang masama sa akin kung ganun ang galawan nila. Ipaalam lang po sa akin. Okay? Para nang sa ganun naman po is maging patas naman po tayo. Ako naman, sinasabi ko naman sa inyo yung tama at yung totoo. Tsaka naiintindihan ko po yung mga kalagayan natin na kapwa natin mag-ibon o lalo-lalo na yung mga nagsisimula na gustong mag-alaga pero limited lang po yung budget. Naiintindihan ko po yan. Galing po ako dyan. Sa akin lang po, sana magkaroon tayo ng mutual understanding. Okay? So, glory to God and God bless mga boss and idol. Kung kayo po may tanong at may mga sitwasyon na gusto nyong ibahagi dito, drop nyo lang po dyan sa comment box below at i-discuss po natin yan. Okay, shoutout po sa aking anak, Princess Carmel Borlongan. God bless.